Bago tayo magsimula sa bago nating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na i-like ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! 3,000 taon na ang nakalilipas, ang tao na unprecedented genius ay isinilang na may malakas na kapangyarihan, at mas naging mataas pa kahit sa kanyang mga kapantay. At ang kanyang kasikatan ay umabot hanggang sa buong mundo, at sa huli ay nagtatag siya ng greatest sect of the atheist continent, na nagngangalang Peerless Sect. At nakalahad sa kasaysayan na matapos niyang iukit ang lahat ng kanyang natutunan sa kanyang buong buhay sa stone tablet, ay umakyat siya sa Empyrean continent bilang ang Heavenly Sovereign God, ang nilalang na dapat galangin ng lahat ng iba pang Diyos. Sa kasamaang palad, matapos siyang mamatay bilang sect leader ng Peerless Sect ay walang kahit sino sa kanyang sect ang may kakayahan na maunawaan at makultivate ang hidden secret na nakalagay sa stone tablet, kaya naman bumagsak na lang sa 9th grade sect ang kanyang itinatag na sect at hindi na nagawang umangat pa ng level. Samantala sa lugar ng Peerless Sect ay nagtipon-tipon ang mga outer disciple para sa gagawing triennial outer disciple assessment ceremony, at pinaliwanag ng kasalukuyang sect leader ng Peerless Sect na ang kanilang rules ay napakasimple lamang, at kailangan lang ilapat ng mga disciple ang kanilang mga kamay sa altar, at kung ang plaque ay magliwanag ay makakapasa na ang kung sino man ang makakagawa nito. Mariin ding sinabi ng sect leader na ang lahat ng hindi makakapasa sa gagawing assessment ay mapapatalsik sa kanilang sect, at nang marinig ito ng mga outer disciple ay nakaramdam sila ng matinding pangamba. Dahil hindi nila inaasahan na ganito pala ang mangyayari kapag hindi sila nakapasa, habang ang ating bida naman nakakabuhay lang muli sa katawan ng isang bata na nagngangalang Jiang Chen ay angkay sa isa lang na hindi nangamba dito at kalmado lang na nakaupo sa sanga ng puno. At namamangha siya dahil hindi lamang siya na reincarnate sa katawan ng kanyang descendants, kundi nakabalik pa siya sa sect na siya mismo ang nagtatag. Kaya naman napapangiti na lang ang ating bida dahil mukhang sinadya ito ng tadhana at binigyan siya ng isa pang pagkakataon upang magsimula muli. At pagkatapos ay mariin niyang binanggit ang 36 main gods, at sinabi na sigurado siya na walang kaalam-alam ang mga ito na mangyayari ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman sinusumpa ng ating bida na sa sandaling makabalik na siya sa Empyrean continent ay sinisigurado niyang kukulayan niya ang kalangitan ng kulay pula gamit ang mga dugo nila. Sa ginagawa namang panggigigil at paulit-ulit na pagsipa ng ating bida sa nananahimik na puno ay napansin na siya ng ibang mga disciple. At makikita sa ekspresyon nila na hindi nila nagugustuhan na makita si Jiang Chen sa kanilang paningin, at nagsaad ang isa na 3 taon na ang lumipas nang pumasok si Jiang Chen sa kanilang sect subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagpapakita ng kahit anong improvement, kaya naman sigurado na sila na ngayon na ang huling araw na makikita nila ito sa kanilang sect. Sa kabilang banda naman ay napansin din ng sect leader ang ginagawa ng ating bida kaya naman pagalit niya itong tinawag, at sinabing huwag siyang gumawa ng kalokohan sa ginagawa nilang assessment ceremony. Nagpintig naman ang tenga ng ating bida sa mga sinabi ng sect leader, ngunit gayunpaman sa kabila nun ay pinalampas niya na lang ito dahil kahit papaano ay ito pa rin ang kasalukuyang sect leader ng itinatag niyang sect. At pagkatapos ay naglakad na siya at hindi na lang pinansin pa ang nanggagalaiting sect leader, at nang makalapit na nga ang ating bida ay agad niyang inilapat ang kanyang kamay sa stone tablet, at pagkalapat pa lang niya ng kanyang kamay ay nagkaroon na agad ito ng reaksyon. At maya-maya lang ay bahagya na nga itong nawasak at nagdulot ng paglabas ng malalakas na kidlat sa kalangitan sa di malamang dahilan. At sa kabila ng nangyayaring kaganapan ay nagpatuloy lang si Jiang Chen sa kanyang ginagawa habang mariin niyang sinasabi na wala sa kontinenteng ito ang magagawang makapigil sa kanya. At matapos niya sabihin yun ay kasabay nun ay ang tuluyan ng ang pagkawasak ng stone tablet. At nang makita ng sect leader ang mabilis na pagkawasak ng stone tablet ay hindi niya ito magawang paniwalaan sa kadahilan ng ang Peerless Stone Tablet ay kinilala ng lahat sa pagiging matatag sa buong mundo, na kahit ang malalakas na artifact ay hindi man lang nagawang pagalawin ito, subalit si Jiang Chen na itinuturing na tanga sa kanilang buong sect ay nagawang mawasak ang stone tablet gamit lamang ang kanyang isang kamay. Kaya naman napapapikit na lang ang sect leader at sabay na tumulo ang mga luha nito, dahil iniisip niya na mukhang nakatadhana na talaga ang katapusan ng kanilang sect.
At mas lalo pang ikinalugmok ng sect leader nang marinig niya ang mga disciple na nagpaplano na umalis sa kanilang sect dahil hindi nila inaasahan na napakadali lang na mawasak ang ipinagmamalaking stone tablet ng Peerless sect, at ang gumawa pa nito ay ang ininuturing na tanga sa kanilang sect. Si Jiang Chen na narinig ang mga sinabi ng mga disciple ay nainis sa kanyang narinig. Kaya naman nilingon niya ang mga ito at seryosong sinabi na isa lamang itong ordinaryong bato na maaari niyang maging kabete sa kanyang banyo. Napatigil naman ang ating bida nang may isang matabang disciple ang tumawag sa kanyang boss at sinabi na nalalagay ngayon si Jiang Chen sa malaking problema. At nang nilingon nito ng ating bida ay dinescribe niya ang imahe nito na matabang lalaki na may peklat sa muka. At pagkatapos ay nakilala niya na ito bilang nag-iisang kaibigan ng katawan ng disciple na kanyang nasa nibon na nagngangalang Jiang Lu. At nang sinuri niya ang katawan nito ay bahagya siyang namangha dahil kahit papaano ay ang constitution ni Jiang Lu ay isang espesyal. At matapos yun ay sinabi niya na kumalma lang ito dahil wala namang dapat ipag-alala. Naputol naman ang pag-uusap ni Jiang Chen at Jiang Lu nang magsaad ang sect leader sa kanila na maaari na silang pumasok sa 9 gates at magpatuloy sa assessment ceremony. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida dahil sila na lang dalawa ang natitirang outer disciple kaya bakit kailangan pa magpatuloy sa isa pang assessment ceremony. Pagalit naman na tumugon ng sect leader na ito ang rules ng kanilang Peerless sect, kaya kung ayaw sumunod ni Jiang Chen ay maaari na siyang umalis sa kanilang sect. Dagdag pa ng sect leader na kailangan ni Jiang Chen na magawang makuha ang pagkilala ng wills of the 9 deities upang kilalanin na siya bilang isang inner disciple ng Peerless sect. Wala naman ang nagawa ang ating bida kundi sumunod sa sect leader, ngunit gayunpaman ay bago pa siya umalis ay nagbanta siya na sana ay hindi ito pagsisihan ng sect leader sa huli. At sa isip-isip ni Jiang Chen na wala siyang maalala na may ginawa siyang ganitong rules sa kanyang itinatag na sect. Ang sect leader naman na tinitignan ang pagpasok ni Jiang Chen at Jiang Lu sa 9 gates ay nangangamba pa din sa pag-iisip na mukhang ito na talaga ang katapusan ng kanilang Peerless sect. Dahil ang dalawang tanga pa talaga na mga ito ang natira sa dami ng outer disciple na lumahok sa ginawa nilang assessment ceremony. Samantala ay nakarating na nga ang ating bida sa harapan ng 9 gates at pagkadating niya pa lang ay binuksan na niya agad ang 9 gates. At doon ay sumambulat sa kanila ang ritual hall kung saan ay nakatayo ang 8 na stone statue, at nang makita ito ng ating bida ay bahagya niya itong ikinagulat. At maging ang mga stone statue ay nagulat din nang makita si Jiang Chen na tila nakikilala nila kung sino talaga ang ating bida. Bigla namang nakaramdam ng inis ang ating bida sa pagkakita niya ng mga stone statue dahil ito pala ang kanyang dating mga disciple, at mas lalo niya pang ikinainis nang maalala niya nang binigyan siya ng mga ito ng katawa-tawa na nickname noon sa Empyrean Continent, at hindi niya man lang nagawang parusahan ang mga ito. Kaya naman kinuha itong pagkakataon ng ating bida upang makapaghiganti sa mga ito kahit papaano, at agad-agad na winasak isa-isa ang mga stone statue ng kanyang 8 disciple. At nang isusunod niya na dapat ang isa pang stone statue ay nagulat siya nang hindi niya ito nagawang wasakin, at ang malala pa ay hindi man lang ito nagkaroon ng kahit maliit na gasgas at tila iniinis pa siya nito sa nangyari. At sa nangyaring pang-iinis ng isa niyang disciple ay mas lalo nang nagalit ang ating bida. Kaya naman nang makita ito ng kanyang mga disciple ay nakaramdam na ang mga ito ng labis na takot sa kanilang buong katawan, at naluluha na lang sa sasapitin nila sa matinding galit ng ating bida. Kaya naman dahil sa labis na takot ng mga natirang mga disciple ay sila na ang nagkusa na wasakin ang kanilang sariling stone statue at matapos yun ay nagkaroon ng reaksyon ang lahat ng nawasak na 8 stone statue. Subalit imbis na matuwa ang ating bida ay mas nainis pa siya dahil nais niya na siya mismo ang gumawa nito upang makapaghiganti sa mga ito kahit papaano. Sa kabilang banda naman ay hindi na nakatiis pa ang sect leader na makita ang magiging resulta dahil batid na niya na hindi magagawa ni Jiang Chen na makapasa sa pagkilala ng stone statue na kinikilala nila bilang mga Diyos, kaya naman pumasok na ito habang nagsasaad ng mga pang-iinsultong salita kay Jiang Chen. Subalit pagpasok nito ay nanlaki na lang ang mga mata ng hangal na sect leader nang makita niya ang ginawang pagwasak ni Jiang Chen sa mga stone statue na kinikilala nila bilang mga Diyos, kaya naman nagngit-ngit na ito sa matinding galit habang tinatanong ang ating bida kung ano ang ginawa nito. Ngunit hindi na hinintay pa ng sect leader ang sagot ni Jiang Chen at agad na itong sinugod habang nanlilisik ang mga mata. Subalit hindi naman nangamba ang ating bida at hindi na ito binigyan pansin at sa halip ay hiningan niya ng paliwanag ang kanyang 8 disciple kung ano ang ginagawa ng mga ito sa lugar na ito,
Dagdag niya pa na alam niya na ang remnants ng mga whales na mga ito ay nandito pa rin hanggang ngayon. Kaya naman inutusan niya ang kanyang 8 disciple na resolbahin nila ang problemang ito dahil kung hindi ay paparusahan niya ang mga ito sa sandaling makabalik na siya sa Empyrean continent. Dahil naman sa pagbabanta ng ating bida sa kanyang 8 disciple ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga ito at mabilis na sinunod ang kanilang master, at agad-agad na lumapit patungo sa ating bida. At nang tuluyan nagang makalapit ang mga ito kay Jiang Chen ay nagdulot ito ng paglutang ng ating bida sa ere. Bukod pa doon ay may lumabas na mga gintong enerhiya na nag-anyong letra sa itaas ng ating bida na nag-uutos na ibigay kay Jiang Chen ang titulo na pagiging isang saint ng kanilang sect at ituring ito bilang master ng Peerless Sect. At nang makita ito ng mga hangal ay nagulantang sila dahil ito ay ang divine providence na lumalabas lang kapag kinilala ng mga Diyos ang isang disciple, kaya naman napagtanto na ng mga hangal na nagawang makuha ng ating bida ang pagkilala ng mga tinuturing nilang mga Diyos. Maging si Jiang Lu ay nagulantang din nang makita ang nangyayaring kaganapan kay Jiang Chen, kaya naman masaya niyang tinanong ang kanyang bossing kung kailan pa ito naging ganito kahanga-hanga. Hindi naman na ito sinagot ng ating bida bagkus ay unti-unti na siyang bumababa sa kanyang pagkalutang sa ere. At habang nangyayari yun ay nagmamatigas pa rin ang sect leader at sa halip na sundin ang utos ng stone statue na itinuturing nilang Diyos ay ininsulto pa nito si Jiang Chen, at nagsaad na isa lamang hamak na mortal si Jiang Chen at walang matatag na cultivation, kaya naman ang divine providence ay hindi nararapat sa ating bida at para sa kanya ay siya lamang ang nararapat na makatanggap nito. At nang marinig naman ng ating bida ang matinding pangi-insulto ng sect leader ay labis na nagpintig ang kanyang tenga dahil sa kakapalan ng mukha nito. Ngunit gayunpaman ay tinanong na lang niya ang hangal na sect leader na kung ganun pala ay anong level ba ng cultivation ang kailangan niyang maabot upang kilalanin rin siya nito tulad ng pagkilala sa kanya ng mga stone statue. Sa tanong naman ni Jiang Chen ay agad na tumugon ang sect leader na sa edad ng ating bida ay kailangan niya na mabuksan man lang ang 3 sa 9 na spirit pulse. Sa naging tugon naman ng sect leader ay mas lalong nainis ang ating bida dahil mukhang minamaliit talaga siya ng sect leader sa kadahilanang para sa kanya ay masyadong mababa ang 3 spirit pulse, kaya naman mariin niyang sinabi na madali lamang para sa kanya ito at kahit pa ang buong 9 spirit pulse ay mabilis lamang niyang makakayanang mabuksan. Napatigil naman ang sect leader sa mga sinabi ni Jiang Chen at maging ang kanyang mga kasamang disciple ay ganun din ang naging reaksyon. At maya-maya lang ay sabay-sabay na nagtawanan ng malakas ang mga hangal na ito at pare-pareho na nagsaad ng pang-iinsultong salita sa ating bida. Ngunit gayunpaman ay nginisian lang sila ng ating bida, at pagkatapos ay nagsimula na siya sa kanyang gagawing pagbukas ng kanyang spirit pulse, at bilang panimula ay nagpakawala si Jiang Chen ng nagngangalit na enerhiyang kidlat, habang seryosong sinasabi na anong lakas ng loob ng mga ito na hamak lamang na kanyang mga descendants na mga has na maliitin siya bilang kanilang ancestor. Sa kabila naman ng mga sinabi ni Jiang Chen ay nakapikit pa rin ang hangal na sect leader dahil sa patuloy pa rin niya na pinagtatawanan ng ating bida. At habang unti-unti na nga niyang iminumulat ang kanyang mga mata ay sinasabi niya na sa tingin ba talaga ni Jiang Chen ay madali lang nito na mabubuksan ang 9 spirit pools. Ngunit laking gulat niya nang tuluyan na niyang naimulat ang kanyang mga mata, kung saan nakita niya ang nag-uumapaw na pulang liwanag na lumalabas sa katawan ng ating bida, at hindi siya makapaniwala na nagawa agad na ma-activate ni Jiang Chen ang first spirit pulse. Ipinaliwanag naman na ang cultivation level sa Atheist continent ay hinahati sa 4 na tiers, at ang 4 na ito ay ang spirit, body, conception at origin. At ang bawat cultivation level naman ay hinahati sa 3 stage, at ito ay ang greater, intermediate at lesser. Ibinalik naman ng eksena sa ating bida na mayabang na nagsasaad na ang Peerless Sect ay talagang sinakluban ng lubos-lubos na biyaya. Dahil siya ay madali lang nakapagbukas ng spirit pulse, at sabay na sinabi sa mga hangal na hindi nila kailangan na magulantang na parang isang batang babae. Dagdag niya pa na gayunpaman ay hindi niya na kailangan pa na intindihin ang mga pangmamaliit at pangbabastos ng mga ito sa kanya. Dahil kahit papaano ay siya pa rin ang nagtatag ng sect na ito kaya naman pagkatapos nito ay didisiplinahin niya na lang ng matindi ang mga hangal na disciple ng kanyang Peerless Sect. Sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala ang mga hangal na ito sa mga kakaibang ginagawa ni Jiang Chen. At mas lalo pa nilang ikinagulantang nang makapag-breakthrough na naman ang ating bida sa loob lamang ng 2 minuto.
At maya-maya lang ay naglakihan na lang ang kani-kanilang mga bunganga sa labis-labis na pagkagulat nang makita nila ang mabilis at sunod-sunod na pag-angat ng ating bida ng level, hanggang sa umabot na sa 9 Spirit Pulse. Bukod pa dun ay nagawa pang ang umangat ng ating bida sa Greater Spirit Tier Martial Artist sa loob lamang ng 5 minuto. Dagdag pa nila na walang kahit sinong martial artist ang magagawang makasabay kay Jiang Chen sa ganitong kabilis na pag-angat ng level. Maging si Jiang Lu ay gulat na gulat rin nang masaksihan niya ang makapanindig balahibong ginawa ng kanyang boss na si Jiang Chen, habang ang sect leader naman na paulit-ulit na minamaliit ang ating bida ay ang pinakagulat na gulat sa ginawa ni Jiang Chen. Samantala ay bumaba na nga ang ating bida sa kanyang pagkakalutang at kasunod nun ay ang pagmulat na niya ng kanyang mata, at matapos nito ay sarkastiko niyang tinanong ang sect leader kung sapat na ba ang kanyang ginawa para sa pagkilala nito sa kanya. Sa tanong ni Jiang Chen ay hindi naman agad nakasagot ang hangal na sect leader sa kadahilanang hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga makapanindig balahibong ipinamalas ng ating bida. At maya-maya pa ay natauhan na nga ito at sabay na nagsaad sa lahat na simula ngayong araw ay inaanunsyo niya na si Jiang Chen ay kikilalanin na bilang isang saint ng kanilang sect, at ang susunod na magiging sect leader ng Peerless Sect. At nang marinig naman ito ng mga hangal na disciple na kasama ng sect leader na nang mamaliit rin sa ating bida at may hangarin din na makuha ang titulo bilang saint, ay gumuho na lang ang kanilang mundo at napapatanong na lang na kung paano na sila ngayon. Habang ang ibang mga disciple naman ay buong galang na nagbigay-pugay kay Jiang Chen bilang saint ng kanilang Peerless Sect. Ngunit sa kabila ng nangyayaring pagtanggap sa ating bida bilang saint, ay hindi niya naman ito nagustuhan dahil siya bilang founder at nagtatag ng Peerless Sect ay hindi nais na maging saint lamang. Kaya naman nagsaad si Jiang Chen na hindi niya kailangan ang titulo ng pagiging saint, at sabay na sinabi sa sect leader na ibigay na lang nito sa kanya ang posisyon niya bilang sect leader. Sa mga matinding binitawan naman na salita ng ating bida ay labis na nagalit ang hangal na kasama ng sect leader dahil para sa kanya ay labis-labis na pambabastos ito para sa kanilang sect leader. Maging ang sect leader ay labis na nagpintig ang tenga sa pagiging mayabang ng ating bida kahit nakakaangat pa lang niya sa mababang level bilang martial artist. Napapikit lang naman ang ating bida sa kanyang mga narinig, at kasunod nun ay nagsaad siya na 3,000 taon na ang nakalilipas ang kanilang Peerless Sect ay lubos na naabot ang arts of artifact refinement, filmmaking, array formations at amulet creation. At matapos niya sabihin yun ay mariin niyang tinanong ang sect leader kung alin sa mga ito ang matagumpay man lang nitong nagawa. At pagkatapos ay biglang naghanda si Jiang Chen palapit patungo sa sect leader, habang sinasabi niya na sa ilalim ng pamumuno nito sa kanilang sect ay masyado nang bumagsak ang Peerless Sect, at ngayon ay nasa 9th grade sect na lang sila. At nang makalapit na nga ang ating bida sa sect leader ay sinasabi niya pa na kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagagawang makaapak sa domain of Dao. Kaya bilang sect leader ay nararapat lang na makaramdam ito ng kahihiyan sa kanyang sarili. Ayon naman sa sect leader na ano naman ang karapatan ni Jiang Chen na isa lamang na spirit tier martial artist na kakabukas lamang ng 9 spirit pulse na pagdudahan ang kanyang pamumuno. Ngunit gayunpaman ay pinalampas na lang ito ng sect leader at nagmungkahi na kung nais talaga ng ating bida na maging sect leader ay bibigyan niya ito ng isang pagkakataon. At nagsaad siya na binibigyan niya si Jiang Chen ng 1 taon at kung magagawa nitong makaabot sa kanyang kasalukuyang level sa loob ng 1 taon, ay malugod siyang bababa sa kanyang posisyon bilang sect leader ng Peerless Sect. Sa ginawa namang pagmumungkahi ng sect leader ay naglakad ang ating bida at nilagpasan lang siya na tila may nais itong puntahan. Habang seryoso niyang sinasabi na hindi niya kailangan ng 1 taon upang makaabot sa level nito, dahil ang 3 buwan lamang ay sapat na para sa kanya. At pagkatapos sabihin ito ni Jiang Chen ay nagmungkahi rin siya na kung hindi niya maaabot ang domain of Dao sa loob ng 3 buwan, ay hahayaan niya ang sect leader na gawin ang nais nitong gawin sa kanya. Subalit sa loob ng 3 buwan na palugit ay walang kahit sino ang maaaring manggulo sa kanyang mga ninanais na gawin. Matapos nun ay nagtungo ang ating bida sa isang silid na may malaking gintong tarangkahan, at nang makita ito ng mga disciple ay laking gulat nila dahil ito pala ay ang Great Hall na ang sect leader lamang ang maaaring pumasok. Kaya naman nakaramdam ng matinding galit ang sect leader nang makita niya rin kung saan pumunta si Jiang Chen, at nagsaad siya na anong lakas ng loob ng hamak lamang na spirit tier martial artist na mga has na magsalita tungkol sa domain of Dao,
Dagdag niya pa na kung nais ng mamatay ng ating bida ay hahayaan niyang tuparin nito ang kanyang kahilingan. Sa kabilang banda naman ay namamangha si Jiang Lu sa pagiging matapang at matatag ni Jiang Chen, kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung may karapatan pa ba siya ngayon na manatili sa tabi ng ating bida. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali matapos pumasok ng ating bida sa loob ng Great Hall, ay walang kaalam-alam ang ating bida na may nagaganap ng masamang nangyayari sa kanyang itinatag na sect, kung saan sa labas ng tarangkahan ng Peerless Sect ay pilit na hinaharangan ng sect leader at ng mga disciple ng Peerless Sect, ang grupo ng mga nilalang na nagpupumilit na manghimasok sa kanilang sect, at ito ay ang Shenggu Sect na kaparehong 9th grade level ng kanilang Peerless Sect. At sa nangyayaring kaganapan ay makikita na nagtamo na ng matinding pinsala ang ilan na nasa panig ng Peerless Sect. Kaya naman pinagtatawanan sila ng isang disciple ng Shenggu Sect sa kadahilanang sa pamamagitan lamang ng isang atake nila ay nagtamo na agad ng matinding pinsala ang mga ito. Mayabang pang sinabi nito na kung ito lang ba talaga ang kakayahan ng mga kabilang sa malalakas na disciple ng Peerless Sect, dagdag pa ng may kulay pulang buhok na masyado nang mahina ngayon ang Peerless Sect kaya sa tingin niya ay malapit na rin itong mabuwag. Nasabi din niyang pang-iinsulto na napaka-boring ng naging laban na ito dahil kahit isa lamang na tauhan ng Peerless Sect ay walang may kakayahang tumagal sa pakikipaglaban sa kanila. Labis naman na nainis ang sugatan na disciple na ito dahil sa pang-iinsulto ng mga disciple ng Shengwu Sect sa kanilang Peerless Sect, kaya naman mariin niyang sinabihan ang mga ito na magpakita ng respeto dahil nasa harapan sila ng presensya ng kanilang sect leader. Ngunit sa kabila ng mga sinabi niya ay mas lalo lang silang pinagtawanan ng disciple na katabi ng isang elder ng Shenggu Sect na kung tawagin ay Elder Mu. At sarkastikong sinabi ng hangal na disciple na ito na kung ang pinagmamalaki ba niyang sect leader ay ang martial artist na mas mababa pa ang level kahit sa mga elder pa lang ng kanilang Shenggu Sect, dagdag pa nito na kung ano naman ang magagawa sa kanila ng sect leader ng Peerless Sect sa mga ginagawa nilang pangi-insulto at pangbabastos sa pinamumunuan nitong sect. At nang marinig naman ng sect leader ang labis na pang-iinsulto sa kanya ng mga disciple ng Shenggu Sect ay nagngit-ngit na ito sa matinding inis, kaya naman pag-alit niyang sinabihan ang hangal na si Elder Mu na masyado na atang sumusobra sa pang-iinsulto ang disciple ng kanilang Shenggu Sect. Seryoso namang tumugon ang hangal na si Elder Mu na may katotohanan naman ang lahat ng sinabi ng kanilang disciple. Dahil totoo naman na mahihina lang talaga ang lahat ng miyembro ng Peerless Sect. At pagkatapos niya sabihin yun ay naghanda na siya ng isang pag-atake at doon ay inangat niya ang kanyang isang kamay na naglabas ng itim na bilog na enerhiya. Kung saan ay unti-unti nitong hinihila ang sect leader papalapit sa kanya gamit ang kanyang abilidad na ito. At hindi rin nagtagal ay matagumpay na niya itong nagawa kung saan ay madali niya lang nadinakma ang muka ng sect leader. Habang sinasabi ni Elder Mu na kahit ito mismo na isang sect leader ng Peerless Sect ay masyado ring mahina, kaya para sa kanya ay wala ng karapatan ang Peerless Sect na mag-exist pa sa kanilang kontinente, at kasunod nun ay walang kahirap-hirap niyang ibinalibag ang sect leader, na nagsanhi ng pagtilapon pa nito sa mga kasamahan niyang elder ng Peerless Sect, at nagdulot ng sabay-sabay nilang pagsuka ng makapal na dugo. Matapos ng nangyaring ito ay dinaanan na lang sila ni Elder Mu at ng mga kasama nitong disciple na nagtutungo na papasok sa loob ng Peerless Sect, at nang tuluyan na nga silang makapasok ay inutusan niya ang nanghihinang sect leader na sumunod sa kanila at ituro sa kanya kung nasaan ang kanilang Great Hall. Dagdag niya pa na simula ngayong araw na ito ang Peerless Sect ay magiging bahagi na lamang ng kanilang Shenggu Sect. Sa nangyari ay labis naman na nalugmok ang sect leader at napapatanong na lang sa kanyang sarili na dahil ba sa kanyang pamumuno kaya pabagsak na ngayon ang kanilang Peerless Sect. Nagsaad naman ang katabi niyang disciple na may pag-asa pa rin naman ang kanilang sect dahil nandito pa si Jiang Chen. Sa sinabi naman ng disciple ay hindi sumang-ayon ang sect leader, at sinabi niya na kung ano naman ang magagawa ng isa lang hamak na martial artist na may level lamang ng spiritier na kagaya ni Jiang Chen. Sinabi naman ng elder na gayunpaman ay kahit nasa mababa pa lang na level si Jiang Chen ay nagawa pa rin niyang mabuksan ang 9 pulse ng walang kahirap-hirap, at isa pa ay nagawa niya ito sa napakabilis lamang na 5 minuto, at walang kahit sino sa kanilang sect ang may kakayahan na gawin yun, kaya sigurado siya na maaaring makagawa rin ng ating bida ng isang milagro upang mailigtas ang kanilang sect. Sa narinig naman ng sect leader ay pumasok sa kanyang isipan ang naramdaman niya kanina na makapanindig balahibong aura ng ating bida,
At napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung kailangan niya na lang ba ngayon talaga na umasa kay Jiang Chen, ngunit sa kabila ng kanyang malaking tanong sa kanyang sarili ay hindi rin nagtagal ay napagdesisyonan niya na ring umasa na lang sa ating bida na magawa talaga nitong protektahan ang kanilang fearless sect. Sa kabilang banda naman sa loob ng Great Hall, kung saan ay nakaupo ang ating bida sa trono na ang sect leader lamang ang maaaring gumamit. At doon ay maiging nagko-cultivate si Jiang Chen, at sa kanyang ginagawa ay matagumpay na niyang nabuksan ang ika-13 niyang spirit pulse. At sa isip-isip niya na ang Constellation of Nine cultivation technique ay makakatulong sa kanya upang mabuksan ang 36 na channel ng spirit pulse. At pag napagtagumpayan na niya itong makumpleto ay maaari niyang gawing iisa na lang ang 36 na spirit pulse pagkatapos niya itong pagsamahin lahat. At isa pa ay magagawa niya rin itong i-transform sa pagiging kanyang constellation, kaya kapag nagawa na niya ito ang kanyang enerhiya ay hindi na mauubos kailanman. Dagdag niya pa na halos walang kahit sino ang magawang mabuksan ang higit sa 9 spirit pulse, ngunit dahil siya ay nagawa ng malagpasan ito sa kanyang nakaraang buhay ay hindi na siya mahihirapan mabuksan ang kanyang kasalukuyang spirit pulse. At matapos yun ay naalala niya na naglagay siya ng manual ng kanyang teknik sa Sutra Hall. Kaya naman napapatanong siya na kung bakit walang kahit sino sa kanyang mga naging descendants ang nagawang ma-cultivate ito. Napatigil naman ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang tawagin ng sect leader ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pag-ubo nito. Sa ginawang pagpunta naman sa kanya ng personal ng sect leader, ay tinanong niya ito kung napagtanto na ba nito ang kanyang sinabi at ibibigay na sa kanya ang posisyon nito bilang sect leader. Sa naging tanong naman ng ating bida ay hindi ito sinagot ng sect leader. Sa halip ay sinabi niya na kung hindi lang dahil nagtungo dito si Elder Mo kasama ang mga disciple ng Shenhu sect, ay hindi siya magtutungo dito upang puntahan ng personal si Jiang Chen. Dagdag niya pa na ang pinakamalalakas na disciple ng kanilang fearless sect ay madali lamang na nagawang matalo ng mga ito, at sa impormasyon naman na sinabi ng sect leader ay mas lalong nadismaya ang ating bida sa pamumuno nito bilang sect leader, at labis siyang naiinis dahil ang kanyang itinatag na sect ay bumagsak lang sa ganitong kalagayan. Muli pa naman sanang magsasalita ang sect leader tungkol sa Shenhu sect, subalit napatigil na lang siya nang bigla na lang na mabilis na napunta sa kanyang likuran ang ating bida na nagpapakawala ng kidlat na enerhiya habang nagpapakita ng nagngangalit na ekspresyon, at sabay na inuutusan siya na ituro sa kanya kung nasaan ang mga hangal na ito. Nilipat naman ng eksena kung saan ay walang awang pinapaslang ng mga disciple ng Shenggu sect ang lahat ng disciple ng Fearless sect na kanilang makakasalubong, at dito ay pinagtatawanan nila ang mga ito at mayabang na sinasabi na ang kanilang Shenggu sect ay isa talagang malakas na sect kung ikukumpara sa Fearless sect. Dagdag pa ng hangal na ito habang bit-bit-bit-bit ang isang disciple na ang Fearless sect ay masyado ng mahina, kaya naman ngayon na ang tamang oras upang mabuwag na ito. Mariin pa nitong ipinagmamalaki na ang kanilang Shenggu sect ay nakapag-apply na ng rank promotion sa Martial Arts Association, at kapag na-promote na sila bilang isang 8th grade sect ay lalong mas magiging better na ang kanilang Shenggu sect sa Fearless sect na isa na lamang na 9th grade sect, at dito ay makikita na sa hindi kalayuan ng ating bida kasama ang sect leader. Ibinalik naman ang eksena sa kinaroroonan ng ating bida na malapit nang makarating kung saan ang nangyayaring pagpaslang sa kanyang mga descendants. At habang naglalakad sila ay pinaalalahanan pa si Jiang Chen ng sect leader, na kahit ang mahihinang disciple ng Shenggu sect ay nasa level na ng lesser body tier martial artist, at kung matatalo si Jiang Chen sa mga ito ay ang lahat ng natitirang dignidad ng Fearless sect ay mawawala na rin. Seryoso namang nagsaad ang ating bida na kung makapagsalita ang sect leader ay parang may natitira pa talagang dignidad ang kanilang sect. Matapos yun ay hinawi ng ating bida ang kamay ng sect leader na nakahawak sa kanyang balikat, habang mariin niyang sinasabi na ang respeto ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikipaglaban at hindi sa paggamit ng mga salita. Sa sinabi namang mabigat na kataga ni Jiang Chen ay tinanong siya ng sect leader na kung paano naman kung hindi nila magawang manalo ngayon. Sa tanong naman ng sect leader ay hindi naman na ito sinagot ng ating bida. At sa halip ay ninisian niya lang ito habang nagmamadali ng magtungo sa nagaganap na labanan. At sa isip-isip niya na imposible itong mangyari, dahil siya na nagawa ng mabuksan ang 13 spirit pulse channels, at ang masaganang enerhiya na dumadaloy ngayon sa kanyang buong katawan ay napakarami, kaya walang kwenta sa kanya ang mga hamak lamang na lesser body tier martial artist,
Dagdag niya pa na kahit isa pang intermediate body tier martial artist pa ang makaharap niya ay wala itong kakayahan na mawasak ang kanyang depensa. At maya-maya pa ay nakarating na nga dito ang ating bida at doon ay agad niyang kinuha ang atensyon ng lahat ng mga disciple ng Shenggu sect, at mayabang na sinabi sa mga ito na magsabay-sabay na silang lahat na umatake sa kanya. Sa ginawa namang paghamon ng ating bida ay pinagtawanan lamang siya ng mga ito, dahil ang saint ng kanilang sect na ipinagmamalaki ng mga disciple ng kanilang fearless sect ay isa lamang palang hamak na greater spirit tier. Hindi naman na binigyan pa ng pansin ng ating bida ang pangi-insulto ng mga hangal, bagkus ay nilinis niya lang ang kanyang tenga gamit ang kanyang daliri habang sarkastiko niyang sinasabi sa mga ito na kung hindi ba sila nakakaintindi ng salita, at pagkatapos ay muli niyang inulit ang kanyang sinabi sa mga hangal na magmadali na sila at magsabay-sabay na sumugod at umatake sa kanya. Sa paulit-ulit naman na ginagawa ni Jiang Chen na pangmamaliit sa mga disciple ng Shenggu sect ay labis nang nainsulto ang isang hangal na disciple na ito, kaya naman agad na nitong sinugod si Jiang Chen habang sinasabi niya na kung gusto nang mamatay ni Jiang Chen ay pipisain niya ito hanggang sa mamatay gamit lamang ang kanyang isang daliri. Hindi naman nangamba dito ang ating bida, bagkus ay sarkastiko niya pa itong tinanong kung may kakayahan ba talaga ito na patayin siya gamit lamang ang isang daliri nito. Sa tanong ni Jiang Chen ay hindi naman na sumagot ang hangal na ito, at sa halip ay nang makalapit na siya ay agad nang umatake ito gamit ang kanyang teknik na kung tawagin ay Stone Crushing Hand. At nang tuluyan na nga itong tumama ay nagsanhi ito ng malaking pagkawasak sa kalupaan na kinatatayuan ng ating bida. Matapos yun ay gumawa ng distansya ang hangal na disciple na ito, habang ang mga junior disciple naman niya ay pinupuri siya sa pag-aakalang madali lang napatay ng kanilang senior ang ating bida. Maging ang sect leader ay ganun din ang inaakala kaya naman nagsimula na siyang magsisi na umasa na mayroong pag-asa si Jiang Chen na magawang mailigtas ang kanilang sect. Samantala ay nagagalak naman na ang hangal na disciple na ito dahil kahit siya ay inaakalang mabilis niya lang napatay si Jiang Chen, ngunit napahinto na lang siya sa kanyang pagsasaya nang may narinig siyang magsalita, at ito ay walang iba kundi ang ating bida na unti-unti nang nagpapakita habang papawala na ang makapal na alikabok, at sarkastiko niyang tinatanong ang hangal na disciple ng Shenggu sect na kung ito na ba yung sinasabi nitong papatayin siya gamit lamang ang isang daliri. Ang sect leader naman na buong pag-aakalang namatay na talaga si Jiang Chen, ay napanganga na lang nang marinig ang boses ng ating bida, kaya naman hindi na nito magawang magsalita dahil sa labis na pagkagulantang. Maging ang mga junior brother ng hangal ay hindi rin ito magawang paniwalaan, dahil ang stone crushing hand ng kanilang senior brother ay nasa level ng lesser martial art, at ang kung sino mang gumamit nito ay madali lamang na mawawasak ang bakal gamit lamang ang isang atake, kaya naman malaking tanong sa kanilang lahat na kung paano nangyaring nagawa pang mabuhay ng ating bida sa ataking ito. Habang hindi naman makapaniwala ang mga hangal sa kanilang nasaksihan, ay nagsaad naman muli ang ating bida at seryoso niyang sinabi na kagaya ng sinabi niya kanina, ay sumugod na ang mga ito ng sabay-sabay at huwag nang sayangin pa ang oras niya. Labis naman na nagalit ang mga hangal na disciple ng Shenggu sect sa ginagawang pagmamayabang sa kanila ng ating bida. Kaya naman kagaya ng gusto ni Jiang Chen ay sabay-sabay na nga ang mga ito na umatake sa kanya, kung saan ay pare-pareho rin ang mga ito na ginamit na teknik na kung tawagin ay flaming palm. At habang papalapit na nga ang kombinasyong atake na ito sa ating bida ay labis-labis ang pangamba ng sect leader para sa buhay ni Jiang Chen, ngunit sa kabila naman ng malakas na atake na ito ay hindi naman nakaramdam ng kahit na konti man lang na pangamba dito ang ating bida, bagkus ay sinabi niya pa nga na isa lamang itong hamak na maliit na apoy. At hindi na nga rin nagtagal ay tuluyan na nga itong nakalapit sa ating bida, ngunit imbis na sabayan niya ito ng kanyang atake ay madali lang itong hinawakan ng ating bida, at sabay na hinawi papalayo sa kanya, habang sarkastiko niyang sinasabi sa mga hangal na disciple na kung hindi ba ito mga kumain bago pumunta sa kanilang sect dahil masyadong mahina ang atake nila. At nang masaksihan ng mga hangal ang madali lamang na pagpapawalang bisa ni Jiang Chen sa kanilang ipinagmamalaking combination attack, ay nakaramdam na sila ng matinding takot sa kanilang buong katawan, kaya naman napapatanong na lang sila sa isa't isa kung isa bang halimaw ang ating bida. Binalik naman ang eksena kay Jiang Chen kung saan ay nakangisi niyang sinabi sa mga hangal na oras naman niya para umatake. At matapos niya banggitin yun ay naghanda na ang ating bida sa kanyang gagawing pag-atake,
kung saan ay nagpakawala ang ating bida ng makapal na gintong enerhiya at nagngangalit na kidlat na patungo sa mga disciple, at nang makita ito ng mga hangal ay labis silang nangamba dito kaya naman sabay-sabay na mga ito ginamit ang kanilang buong lakas, kung saan gumawa sila ng kanilang pinagsama-samang energy barrier upang salagin ito. Ngunit sa kabila ng kanilang ginawang matibay na energy barrier ay mabilis lang itong nawasak ng atake ng ating bida, na kalaunan ay tumama rin sa kanilang lahat, at nagsanhi ito ng sabay-sabay nilang mabilis na pagkamatay. Labis naman na nagulantang ang mga disciple sa kanilang nasaksihan na pangyayari, dahil ang pinagsama-samang buong lakas ng kanilang mga senior brother ay hindi naging sapat upang salagin ang isa lamang na atake ng ating bida. Habang si Elder Mo naman na sinalo ang isang bangkay ng kanilang disciple ay nakaramdam na ng matinding puot, at pag-alit na sinabi kay Jiang Chen na kung anong lakas ng loob ang meron ito na mangahas na patayin ang disciple ng kanilang sect sa kanyang harapan, dagdag niya pa habang ibinaba na ang bangkay ng kanilang disciple na kanyang sinalo na kung baliwala lang ba kay Jiang Chen ang kanyang presensya. Sarkastiko namang nagsaad ang ating bida na kung hindi ba ni Elder Mo kayang tumanggap ng isang pagkatalo, at sa isip-isip ni Jiang Chen ang elder na ito ay nasa level na ng Greater Origin Tier Martial Artist, kaya wala siyang pag-asang manalo kung makikipaglaban siya dito ng sabayan. Seryoso namang tumugon si Elder Mo habang naghahanda na ng kanyang gagawing pag-atake. Na hindi na mahalaga pa sa kanya ang pagkapanalo o ang pagkatalo, dahil siya bilang representative ng Shenggu Sect ay may dalawang dahilan lamang upang magtungo dito, at ang una ay ang magbigay ng respeto sa ancestor ng Peerless Sect, habang ang pangalawa naman ay ang mapailalim ang sect na ito sa kanilang Shenggu Sect, at kasunod noon ay mariin niyang pinapili si Jiang Chen na kung luluhod ba ito sa kanyang harapan o mamamatay na lang sa kanyang mga kamay. At pagkatapos niya sabihin yun ay natapos na rin siya sa kanyang ginagawang teknik, kung saan ay dumami ang kanyang mga kamay na pare-pareho pang may hawak ng gintong aurang espada. At nang maramdaman ng mga disciple ng Peerless Sect ang malakas na inihahandang atake ni Elder Mo ay labis na natakot ang mga ito. Kaya naman nagmadali na sila sa kani-kanilang gagawing pagtakas habang sinisisi si Jiang Chen dahil sa ginawa niyang paggalit kay Elder Mo. Dagdag pa nila na ang kanilang sect ay sigurado na ang pagkawasak at kahit pa isang abo nito ay walang matitira. Maging ang sect leader ay nakaramdam na rin ng matinding takot sa inihahandang atake ni Elder Mo. Kaya naman napapatanong na lang siya na dahil ba sa kanyang hindi pagsang-ayon sa gusto ni Elder Mo ay mawawasak na lang ang kanilang sect. Si Jiang Chen naman na narinig ang mga sinabi ng sect leader at ang mga inaasta ng mga disciple ng kanilang Peerless Sect, ay napapahawak na lang sa ulo sa labis na pagkadismaya sa kanyang mga descendants. Kaya naman pinaalis na ng ating bida ang sect leader at seryoso niyang sinabi na siya na ang bahala dito, subalit sa naging saad naman ni Jiang Chen ay hindi ito sinang-ayunan ng sect leader, at pag-alit na tinanong ang ating bida na kung ano ba sa tingin niya ang magagawa ng tulad ni Jiang Chen na isa lamang na hamak na spirit tier martial artist sa tulad ni Elder Mo na isang origin tier martial artist. Nilingon naman ito ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata, at sinabi niya na isa itong sect leader ng kanilang Peerless Sect, ngunit ngayon ay labis-labis na lamang ang pagkatakot nito sa isa lamang hamak na elder ng ibang sect, kaya naman tinanong niya ito kung isa ba talaga siyang sect leader, habang nagpapakita ng katakot-takot na tingin. At pagkatapos naman ng ating bida na sabihan ng mabibigat na salita ang sect leader, ay ibinaling na niya ang kanyang atensyon sa hangal na si Elder Mo, at dito ay seryoso niya itong binigyan ng 10 segundo upang isama ang lahat ng mga disciple na kasama nito at agad na umalis sa kanilang sect, dahil kung hindi ay dito na sa lugar na ito mismo silang lahat na mamamatay. Sa narinig naman ni Elder Mo na tila pang mamaliit sa kanya ni Jiang Chen, ay sumabog na siya sa matinding galit at mariin na tinanong ang ating bida, na anong lakas ng loob ni Jiang Chen na hamak lamang na isang mababang langgam na mga has na magsalita sa kanya ng ganito. At matapos sabihin yun ni Elder Mo ay umatake na ito gamit ang kanyang teknik na kung tawagin ay Killing Hands of Avalokite Sphera, kung saan nagpaikot-ikot ang buong katawan nito na tila isang buhawi. Mas lalo namang nakaramdam ng takot ang sect leader sa kanyang nakitang ginawang atake ni Elder Mo, habang ang ating bida naman ay kalmado lamang na hinihintay ang atake nito. At maya-maya lang ay pumustura na ang ating bida at itinaas ang kanyang isang kamay na naglalabas ng isang bilog na enerhiya na pinapalibutan ng mga kuryente, at hindi rin nagtagal ay pinakawalan na niya ito na mabilis na napawalang bisa ang teknik ni Elder Mo at matagumpay na tumama sa kanya.
At bukod pa doon ay sinugod pa nga ito ng ating bida na tila nagmistulan siyang isang kidlat sa sobrang bilis. Kaya naman hindi na nagawang iwasan pa ito ng hangal at buong-buong sinalo ang atake ng ating bida, na dahilan ng paulit-ulit na pagtilapon nito, at kalaunan ay tuluyan nang bumagsak sa harapan pa mismo ng kanyang mga disciple na isa na lang ngayong malamig na bangkay. Kaya naman gulat na gulat ang mga hangal na disciple sa mabilis na pagkamatay ng kanilang elder sa pamamagitan lamang ng isang atake ni Jiang Chen, kaya naman napapatanong na lang sila na kung paano ito naging posible. Habang gulat naman ang mga hangal ay mayabang na sinabi ng ating bida na ito ang napala ni Elder Mu sa pagtatangka na patayin siya sa loob mismo ng kanyang domain of power, at sa isip-isip ni Jiang Chen na kung nasa ibang lugar sila ay wala siyang kahit katiting na pag-asa na mapatay ito. Ngunit sa kabutihang palad ay nasa loob sila ngayon ng Peerless Sect, at ang remnants ng kanyang mga disciple ay matutulungan siya na ubusin ang lahat ng kanyang magiging kalaban. Samantala ay nagtatakbuhan na ang mga hangal na disciple ng Shenggu Sect para sa kani-kanilang pagtakas, habang sinasabi nilang lahat na isang halimaw si Jiang Chen. Sa kabilang banda naman hindi pa rin makapaniwala ang sect leader sa katakot-takot na lakas na pinamalas ng ating bida, kaya naman tinanong na niya si Jiang Chen kung paano niya ito nagawa. Ngunit pilosopo naman itong sinagot ni Jiang Chen na walang karapatan ang sect leader na malaman pa ito. Dahil binigyan na niya ito ng isa pang pagkakataon ngunit hindi talaga ito kwalipikado na maging sect leader ng kanilang sect. Sa mabigat naman na binitawang salita ni Jiang Chen ay labis na nagpintig ang tenga ng sect leader, kaya naman hindi na niya naiwasang magpakawala ng bahagyang killing intent sa kanyang katawan. Subalit sa kanyang ginawa ay mas lalo naman itong hindi nagustuhan ng ating bida dahil para sa kanya ay tila hinahamon siya nito. Kaya naman binigyan niya ng masamang tingin ng sect leader habang sinasabi niya na huwag siyang mangangahas kung ayaw nitong magaya sa nangyari kay Elder Mu. Sa naging pagbabanta naman ni Jiang Chen ay nakaramdam ng matinding takot ang sect leader, hanggang umabot pa sa puntong hindi na niya nagawa pang magsalita. At dito nga ay makikita na nga natin kung ano ang mapait na sinapit ng hangal na si Elder Mu kung saan ay may malaking butas ang gitnang noo nito. Samantala iniwan naman na ng ating bida ang takot na sect leader. Kung saan pinuntahan niya ang mga disciple ng Peerless Sect at inuutusan niya ang mga ito na ipaalam agad sa Martial Arts Council na simula ngayong araw ay siya na ang sect leader ng Peerless Sect. Dagdag niya pa na pumunta sila sa Treasury Hall at kumuha ng mga Spirit Stone at ibigay sa kanya. Ngunit sa utos ni Jiang Chen ay hindi naman nagawang makasagot ng mga disciple dahil sa gulat na gulat sila sa mga sinabi ng ating bida. Kaya naman iniwanan na lang ito ni Jiang Chen at napagpasyahan na siya na lang mismo ang pupunta sa lugar ng Treasury Hall. Maya-maya lang makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga ang ating bida sa lugar ng Treasury Hall ng Peerless Sect, kung saan labis siyang nagulantang nang makita niya na ang lahat ng mga priceless treasure na kanyang iniwan dito ay wala na ngayon, kaya naman napapamura na lang sa galit si Jiang Chen sa kung sino man ang umubos ng kanyang kayamanan. At habang nalulugmok nga ang ating bida sa nangyari ay inutusan niya na lang ang isang disciple na maghanda ng isang kabayo para sa kanya, at maglalakbay na lang siya patungo sa lugar ng Peel Pavilion. At sa isip-isip ni Jiang Chen nagagawa siya ng ilang mga pills dito at baka sakaling mapalitan niya ang mga kayamanan na nawala sa kanya sa Treasury Hall. Hindi rin nagtagal ay dumating na nga ang disciple na inutusan ni Jiang Chen at labis-labis niyang ikinadismaya nang makita niya na imbis kabayo ay isang donkey ang dinala nito. At masaya pang sinasabi ng disciple na ito na naubos na ang lahat ng kanilang spirit horse, kaya itong donkey na lang ang natitira sa kanilang sect, dagdag pa nito na may 30 na milya lang naman ang layo nila sa Qingyun Town, kaya ang donkey na ito ay sapat na para sa kanyang buong paglalakbay. Sa nangyari ay wala naman ang nagawa ang ating bida dahil wala naman siyang ibang pagpipilian pa. At maya-maya pa nga sa ginagawang paglalakbay ng ating bida ay nakarating na siya sa lugar ng Qingyun Town, ngunit sa kabila nun ay labis pa rin siyang nadidismaya sa pag-iisip na siya lang ang kauna-unahang sect leader na gumamit ng donkey sa isang paglalakbay. Kaya naman napapasabi na lang siya na kapag nagkaroon na siya ng pera ay spirit horse ang unang-una niyang bibilin. Napatigil naman sa pag-iisip si Jiang Chen nang tinawag siya ng isang tagabantay ng Qingyun Town, at mayabang na sinasabi ng hangal na guard na hindi ito ang lugar na maaaring pasukin ng mga mababang nilalang na tulad ng ating bida. Ang ating bida naman na simula umpisa ay nadidismaya na sa mga nangyayari sa kanyang itinatag na sect,
ay mas lalong nakaramdam ng labis na pagkainis sa sinabi ng hangal na guard. Kaya naman bumaba na si Jiang Chen sa kanyang dangki at seryosong pinaulit sa hangal na guard ang sinabi nito sa kanya. Sarkastiko namang nagsaad ang mga hangal na hindi ba alam ng ating bida na hindi pwede ang mga hayop na makapasok dito, dagdag pang pangi-insulto ng isang hangal na guard, na ito ang kauna-unahang makakakita siya ng isang cultivator na gumagamit ng isang dangki sa paglalakbay. Sa kabila naman ng labis na inis ng ating bida ay isinantabi niya na lang muna ito, at sabay na nagpakilala na lang na siya si Jiang Chen ang sect leader ng Peerless Sect upang papasukin na siya ng mga ito. Subalit sa ginawang pagpapakilala naman ng ating bida ay mas lalo pa siyang ininsulto ng mga hangal na guard, at sinasabi ng mga ito na wala silang kilala na sect na nagngangalang Peerless Sect, dagdag pa nila na isa siguro itong sect kung saan nagtitipon-tipon ang mga grupo ng mga palaboy. Sa ginawang pagtawag naman ng mga guard sa itinatag niyang sect na tila tirahan ng mga palaboy ay labis na talaga na nagpintig ang tenga ng ating bida, kaya naman hindi na niya pinigilan pa ang kanyang sarili at tinuruan na niya ng leksyon ang dalawang hangal na ito, kung saan binigyan niya sila ng isang atake na matagumpay naman na tumama sa mga ito, na nagsanhi ng pagtilapon ng mga hangal na guard sa pader ng kanilang binabantayan na lungsod. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang mga hangal sa nagawa sa kanila ng ating bida, sa kadahilanang kitang-kita ng dalawa nilang mata na si Jiang Chen ay isa lamang hamak na spirit tier martial artist habang silang dalawa naman ay may level ng body tier martial artist, kaya naman napapatanong na lang sila sa ating bida kung paano niya nagawang mapinsala sila ng ganito. Subalit sa kanilang tanong ay hindi naman na ito inintindi pa ni Jiang Chen at naglakad na lang patungo sa kanila, at nang makalapit na nga ang ating bida ay tinanong niya ang mga ito na may katakot-takot na ekspresyon na kung maaari na ba siya ngayong pumasok. Mas lalo namang nakaramdam ng matinding takot ang mga hangal na guard sa pagpapakita ng killing intent ng ating bida, kaya naman agad-agad na silang tumayo at buong galang na inaya si Jiang Chen na pumasok na sa loob. Sa ginawa naman ng mga ito ay pumasok na nga ang ating bida, habang sinasabi niya na kung sa una pa lang sana ay pinapasok na lang siya ng mga ito ay hindi na sila masasaktan pa. At nang tuluyan na ngang nakapasok si Jiang Chen ay nawala na sa muka ng mga hangal na ito ang kanilang mapagpanggap ng ngiti at napalitan na ng labis na galit, at makikita sa ekspresyon ng mga ito na tila hindi sila papayag na hindi sila makapaghiganti sa nangyari sa kanila. Samantala ay nakarating na nga ang ating bida sa lugar ng Peel Pavilion, kaya naman iniwan na niya muna ang kanyang dangki na nakatali sa harap ng Peel Pavilion, at agad na nga na pumasok sa loob nito. Ngunit sa kasamaang palad ay pagpasok ng ating bida ay ang paglabas naman ng dalawang hangal na guard na sa umpisa pa lang pala ay nakasunod na sa ating bida, at doon nga ay kinuha nila ang dangki na kaisa-isa lamang na magagamit ni Jiang Chen pabalik sa kanyang sect. Samantala ang ating bida naman na walang kaalam-alam sa nangyayaring kaganapan, ay pagpasok pa lang nito sa loob ng Peel Pavilion, ay tinanong na niya agad ang tagabantay kung mayroon ba sila ng kahit anong klase ng blood spirit herbs. At sa isip-isip ni Jiang Chen na ang blood spirit herbs ay isang uri ng medicinal plant na tumutubo sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga blood essence, at kung makakakuha siya nito ay maaari na siyang gumawa ng blood spirit pills na labis makakatulong sa kanyang kasalukuyang cultivation. Sa naging tanong naman ni Jiang Chen ay agad na tumugon ang tao na ito na hindi siya ang tagabantay, at sabay na sinabi kay Jiang Chen na bumalik na lang ito mamaya. Napalingon naman ang ating bida nang may isang nilalang ang biglang sumabat sa kanilang ginagawang pag-uusap, at sarkastikong sinasabi ng hangal na ito na nagngangalang Linyon, na may kakayahan ba talaga si Jiang Chen na isang hamak lamang na homeless boy na mabayaran ang blood spirit herbs na hinahanap niya. Nagsaad naman ang kasama nitong babae kay Linyon na nagngangalan namang Suwer, na gusto niya rin ng blood spirit herbs na hinahanap ng ating bida. Sa sinabi naman ng hangal na si Linyon ay napatingin na si Jiang Chen sa kanyang suot-suot na damit, at doon ay napagtanto na niya na mukhang kailangan na niya nga talaga na bumili ng bagong masusuot. Matapos ng kanyang pag-iisip na yun ay ibinaling na niya ang kanyang atensyon sa hangal na si Linyon, at seryoso niyang tinanong ito kung paano naman ito nasabi na wala siyang kakayahan na mabayaran ang kanyang hinahanap na blood spirit herbs. Sa naging tanong naman ni Jiang Chen ay agad na tumugon ang hangal na ito ng may pagkasarkastiko. Na simple lang naman ang sagot dito dahil siya lang naman mismo ang bibili ng blood spirit herbs at nang may regalo ito sa kanyang kasama na si Suwer. Dagdag pa nito na ang herbs na yun ay napakahirap hanapin,
At dito lamang sa Pill Pavilion makakahanap at makakabili nito. Kaya sa tingin ba ng ating bida na makakayanan siya nito na labanan sa palakihan ng pagbayad sa Blood Spirit Herbs? At sabay na hinagis ng hangal ang isang middle grade spirit stone sa harap ni Jiang Chen, at sinabi na kunin niya na lang ito at umalis na sa kanilang harapan. Nagdilim naman ang paningin ng ating bida sa ginagawang pangmamaliit sa kanya ng hangal na si Lin Yun. Kaya naman nilapitan na niya nga ito at seryosong tinanong na sa tingin ba ni Lin Yun na aalis na lamang siya dahil lang sa sinabi nito. Dagdag pa ni Jiang Chen na bakit hindi na lang nila tignan kung kanino talaga sa kanilang dalawa ibebenta ng Pill Pavilion ang Blood Spirit Herbs. Pagkatapos sabihin yun ng ating bida ay kumuha siya ng isang brush na panulat, habang sinasabi niya ang katagang ang pills ay ang lifeblood ng Pill Pavilion, at kasunod nun ay naglabas ng malakas na enerhiya ang ating bida at mabilis na may isinulat na isang recipe sa isang papel. Matapos yun ay seryoso niyang sinabi sa hangal na si Lin Yun na ang pagyayabang sa kanya ng kayamanan ay isang malaking kamangmangan, at kasabay nun ay iniabot ni Jiang Chen ang recipe na kanyang isinulat sa tagabantay. At sinabi niya na bilang kapalit sa hinahanap niyang Blood Spirit Herbs, ay willing siyang i-offer sa Pill Pavilion ang recipe na ito sa paggawa ng recovery powder. Hindi naman agad pumasok sa kukote ng hangal na tagabantay kung anong klaseng recipe ang binabanggit ng ating bida. Kaya naman sinabi niya na hindi niya pa naririnig ang ganitong klaseng basurang gamot. Subalit hindi nga rin nagtagal ay malinaw na ngang napagtanto ng tagabantay ang mismong sinabi ng ating bida na isang recovery powder, kaya naman agad-agad niya itong kinuha at nagmadali na basahin kung totoo ba talaga ang sinabi ni Jiang Chen. At nang makita naman ng hangal na si Lin Yun ang inaasta ng tagabantay, ay nangangamba na siya at napapatanong na lang kung may katotohanan ba talaga ang mga sinabi ng ating bida. Samantala ay matapos basahin ng tagabantay ang recipe ay bigla na lang itong nagmadaling umalis, habang sinasabi kay Jiang Chen na maghintay muna siya dito at mabilis lang nila itong i-check, at sa sinabi naman ng tagabantay ay tinanong ito ng ating bida kung paano naman ang tungkol sa hinahanap niya na herbs, na agad namang sinagot ng tagabantay na kung mapapatunayan nilang totoo talaga ang recipe na ito ay makukuha ng ating bida ang Blood Spirit Herbs ng libre at nang walang binabayaran. Labis naman na nangamba ang dalawang hangal na ito nang marinig nila na ibibigay na lang kay Jiang Chen ang Blood Spirit Herbs na kailangan rin nila, at si Sui naman na may kailangan nito ay agad na nagdrama kay Lin Yun upang pilitin ito na makuha ang Blood Spirit Herbs. Sa kanyang ginawang pagdadrama ay nagtagumpay naman siya, kaya naman pasigaw na tinawag ng hangal na si Lin Yun ang ating bida na isang tanga, at sinabi niya na ang herbs na yun ay para sa kanya lang. Kaya kung alam ni Jiang Chen ang makakabuti sa sarili nito ay ibigay na lang nito ng kusa ang herbs sa kanya. Seryoso namang sumagot ang ating bida na kung sino ba si Lin Yun sa tingin niya upang utus-utusan lang siya, at sa isip-isip ni Jiang Chen na kanina pa siya sinusubukan ng tao na ito, kaya naman napapatanong na lang siya na kung pagod na ba ito na mabuhay pa. Sa sinabi naman ng ating bida ay labis na nagalit ang hangal na si Su Wer. At sinabi niya na anong lakas ng loob ni Jiang Chen na mangahas na magsalita ng ganito sa young master ng Shenggu sect. At nang malaman naman ng ating bida na isa palang young master ng Shenggu sect ang hangal na si Lin Yun, ay mas lalong naging seryoso si Jiang Chen dahil naiinis siya sa laging pagsulpot ng mga nasasakupan ng Shenggu sect sa kanyang paligid. Ang hangal naman na si Lin Yun na nakita ang biglang pananahimik ng ating bida, ay inaakala na natakot na ito sa kanyang background. Kaya naman mayabang na sinabi nito na kung papasayahin siya ni Jiang Chen at luluhod sa kanyang harapan ay hahayaan niya pa ito na mabuhay pa. Sa mga sinabi naman ng hangal ay sumabog na sa galit ang ating bida, kaya naman magtatangka na sana ito na atakihin ang mga hangal, ngunit bigla naman napahinto si Jiang Chen sa kanyang binabalak na pag-atake nang may makita siyang dalawang malakas na nilalang ang biglang pumasok sa loob ng Pill Pavilion. At nabigla siya nang may kakaiba siyang maramdaman sa katawan ng babae at sabay na nabanggit na lang ang salitang buwan, at napapatanong kung isa ba itong lunar energy. Ngunit nang bahagya na itong makalapit sa kanya ay doon ay napagtanto na niya na hindi ito isang lunar energy, kundi isa itong terminal stage of moon disease. Dagdag niya pa na kung ang lunar toxins ay hindi ma-neutralized sa lalong madaling panahon ay sa loob lamang ng 10 araw ay mamamatay na ang babaeng ito. Napatigil naman sa paglalakad ang misteryosong matandang kasama ng babaeng may sakit. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Jiang Chen, kaya naman nagtataka niyang tinanong ang ating bida na kung paano nito nalaman ang sakit ng kanyang kasama,
At sa loob-loob ng matandang ito ay labis siyang nagtataka dahil sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin ni Jiang Chen ay nalaman na nito ang sakit ng kanyang apo. Kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung alam rin ba nito ang method sa paggamot ng sakit na ito. Sa tanong naman ng matanda ay agad na sumagot ang ating bida na kaya alam niya ang sakit na moon disease ay sa kadahilan ng alam niya kung paano mismo ma-neutralized ito. Dagdag pa ni Jiang Chen na matapos ma-neutralized ang toxin ay siguradong ang babaeng ito ay mapoposes ng Divine Moon Physique. At nang marinig ito ng misteryosong matanda ay magalang siyang nagsaad na kung hindi makakaistorbo kay Jiang Chen ay maaari ba silang mag-usap ng sandali. At habang nangyayari ngayon ay makikita sa likuran nila ang nagngingit-ngit na sa labis na galit ang hangal na si Lin Yun sa kadahilan ng binabaliwala lang siya ng ating bida. Kaya naman hindi na nakapagtimpi ang hangal at pasigaw na tinawag ang ating bida, at kasunod nun ay agad na sumugod ito at umatake habang nanlilisik ang mga mata. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit kay Jiang Chen ay inatake na ito ng misteryosong matanda, na nagsanhi ng pagtilapon nito pabalik sa kanyang pinanggalingan. At matapos yun ay tinitigan ng masama ang hangal na ito ng misteryosong matanda, habang nagpapakawala ng nagngangalit na enerhiya. At nang makita ito ni Jiang Chen ay sa isip-isip niya na base sa spiritual energy na nakita niya, ay ang matandang ito ay tila na sa level na ng Realm of 5 Marks of Deck A. Samantala ay nilapitan naman na ni Suwer ang hangal na si Lin Yun na nagagalit sa ginawang pangingialam ng misteryosong matanda. Ngunit sa ginawa namang pagpapakita ng galit ni Lin Yun ay tila hindi ito nagustuhan ng misteryosong matanda, kaya naman tinignan niya ng matalim ang hangal. Habang sinasabi nito na meron siyang mahalagang bagay na tatalakayin kay Jiang Chen, kaya naman kung sino man ang mga has na humadlang sa kanilang mahalagang pag-uusapan ay nararapat lamang na harapin ang magiging consequences nito. Labis naman na nagulantang ang dalawang hangal na ito nang mapansin nila ang nakasabit sa bewang ng misteryosong matanda na isang tablet, kung saan nakalagay dito ang salitang Great Mountain Snowy Plains, na parang nalaman na nila ang pinanggalingan ng matandang ito na tila hamak na mas mataas sa pinagmamalaki nilang Shenggu Sect. Samantala ay magalang naman na inaya ng matanda si Jiang Chen na umupo na sa tabi at simula na ang kanilang tatalakayin, na nakangiti namang sinang-ayunan ng ating bida. Habang ang hangal naman na si Lin Yun ay nagsaad kay Suwer na tulungan siya sa pagbalik sa kanilang sect, at pupunta sila sa mga elder upang manghingi ng tulong dahil hindi niya kakayanin na ma-offend ang matandang yun. Ngunit sa kabila nun ay hindi naman siya titigil hanggat hindi niya nagagawang mapaluhod si Jiang Chen sa kanyang harapan. Binalik naman ang eksena sa lugar kung saan nakaupo ang ating bida at ang dalawang misteryosong nilalang, at doon ay inutusan ng misteryosong matanda ang kanyang apo na tinawag niya sa pangalang Liliu, na hubarin ang kanyang suot na sombrero at ipakita sa ating bida ang kanyang mukha. Na agad namang sinunod ni Liliu at agad na hinubad ang kanyang sombrero, at dito ay sumambulat ang maladyosang kagandahan ng babaeng ito. Kasabay nun ay tinanong na ng misteryosong matanda si Jiang Chen na kung paano nila magagamot ang moon disease ng kanyang apo, subalit sa tanong ng matanda ay hindi naman agad nakasagot ang ating bida sa kadahilan ng natulala ito sa taglay na ganda ni Liliu. Ngunit gayunpaman sa kabila nun ay agad na isinantabi na ito ng ating bida, at nagsaad na hindi niya maaaring ganun-ganun lamang na ihayag ang nalalaman niya na treatment method. Dagdag pa ni Jiang Chen na magagamot niya ito ngunit pagkatapos nun ay kailangan ng manatili sa kanyang tabi ng babaeng ito. At sa isip-isip ng ating bida na napakahirap makahanap ng tao na may constitution ng Divine Moon Physique, at kailangan niya rin ngayon na mag-recruit ng mga promising na disciple. At nang marinig ito ng dalawa ay napapatanong na lang si Liliu sa kanyang isipan na kung papayag ba talaga ang kanyang lolo sa hinihingi na kondisyon ng bastos na lalaki na ito. Habang ang misteryosong matanda naman ay nagsaad sa ating bida na kung paano naman siya papayag sa kondisyon nito, kung hindi naman sinasabi sa kanya ni Jiang Chen ang alam nitong treatment method. Sa sinabi naman ng misteryosong matanda ay biglang tumayo ang ating bida, at sarkastiko niyang sinabi na kung bakit niya naman sasabihin ang treatment method kung hindi naman pala ito papayag sa kanyang hinihinging kondisyon. Kaya naman sa nangyari ay nagtangka ng umalis ang ating bida, habang sinasabi niya na meron na lang natitirang 10 araw ang buhay ni Liliu, kaya binibigyan niya sila ng 10 araw para i-consider ang kanyang hinihinging kondisyon, at kung napagdesisyonan na nilang sumang-ayon sa kanyang gusto ay maaari nila siyang puntahan sa lugar ng Peerless Sect.
Sa sinabi namang impormasyon ni Jiang Chen tungkol sa natitirang araw ng buhay ni Liliu, ay napaisip ng malalim ang misteryosong matanda. At makalipas ang ilang sandali ay paalis na rin ang dalawang ito, at habang paalis na nga sila ay nagsaad si Liliu sa kanyang lolo na ang ating bida ay halos kaedad niya lamang, at bukod pa dun ay napansin din niya ang maruming pananamit ni Jiang Chen kaya naman hindi siya lubos na nagtitiwala dito. At nang tuluyan na nga silang makalabas ay tinanong pa ni Liliu ang kanyang lolo na kung para ba sa kanya ay ang mga sinabi ng ating bida ay mapagkakatiwalaan talaga. Sa naging tanong naman ni Liliu ay seryoso namang tumugon ang kanyang lolo, na nalaman agad ni Jiang Chen ang mismong sakit niya sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin, kaya naman wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi magtiwala na lang dito, dagdag niya pa na meron na lang silang 10 araw, at ngayon ay wala na siyang iba pang naiisip na paraan, at sa loob-loob niya na ang ating bida na lang ngayon ang natitira nilang huling pag-asa. Sa kabilang banda naman sa loob ng Peel Pavilion, ay tahimik lang na naghihintay si Jiang Chen sa tagabantay na binigyan niya ng recipe ng recovery powder. At maya-maya lang ay nagmamadaling tumatakbo ito habang may hawak-hawak na maliit na cauldron, at pasigaw na hinahanap nito ang ating bida na tinatawag na niya ngayong Grandmaster. Sa ginagawa namang pagsigaw ng tagabantay ay nakita na siya ng ating bida kaya naman tinawag na niya ito, at sa isip-isip niya na hindi ba nasasaktan ang kamay nito sa paghawak ng mainit na cauldron. Agad naman na lumapit ang tagabantay sa ating bida at masaya siyang nagsaad na tinimpla na niya ang medicine ayon sa binigay ni Jiang Chen, at nagagalak niyang sinabi na tunay nga itong recovery powder, dagdag niya pa na ang recipe na ito ay matagal na panahong nang nawawala. At matapos ay tinanong niya ang tunay na pangalan ng ating bida. Sa naging tanong naman ng tagabantay ay hindi tumanggi ang ating bida at nagpakilala siya na nagngangalang Jiang Chen, at nananatili sa lugar ng Peerless Sect. Matapos yun ay sinabi niya na ngayon na napatunayan na nito na tunay ang recipe, ay ibigay na nito sa kanya ang blood spirit herbs na kailangan niya. At sa loob-loob ni Jiang Chen ay nagagalak siya dahil ang kanyang karisma ay hindi niya talaga magawang maitago. Kaya naman palagi na lang siya nagiging sikat kahit saan man siya magpunta. Sa sinabi naman ng ating bida ay masayang inilabas ng tagabantay ang blood spirit herbs na kailangan ni Jiang Chen. Agad naman na itong kinuha ng ating bida at matapos ay agad-agad niya ito na sinuri, at nang makita niyang totoo ito ay nahihiya niyang tinanong ang tagabantay na kung maaari niya bang hiramin ang kanilang cauldron at makahingi ng ilan pang herbs dahil kailangan niyang gumawa ng ilang mga pills. At sa isip-isip ni Jiang Chen ay labis siyang naiinis dahil ang kanyang itinatag na sect ay wala nang natitira kahit iisa lamang na cauldron. Sa hiniling naman ng ating bida ay masayang pumayag ang mga tagabantay at agad na itinuro ang isang malaking gintong cauldron sa kanilang likuran. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!